Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, August 26, 2026, Wednesday. Patuloy pa na lalakas ang habagat sa mga susunod na araw dahil sa presensya ni Typhoon Saudel. Pero sa mga latest model run, mas titindi pa ito dahil sa pamumuo ng panibagong bagyo sa silangan. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan ng southwest monsoon o habagat pa rin ang pangunahing nakakaapekto ngayon sa Luzon. Sa kasalukuyang sitwasyon, bahagyang nakatutok ang pag-ulan sa kanlurang bahagi ng bansa, lalo na sa Zambales, habang inaasahang mas lalawak muli ang ulan sa mga susunod na araw dahil sa patuloy na daloy ng hanging timog kanluran at sa impluensya ng mga sistemang nasa labas at paligid ng Philippine Area of Responsibility. Ngayong araw ang rainfall outlook dahil sa southwest monsoon ay nakatuon sa Zambales kung saan inaasahan ng 50 hanggang 100 millimeters ng ulan. Ito ay moderate to heavy rainfall. Sa ganitong dami ng ulan, posible ang pagbaha sa mababang lugar lalo na sa mga bahagi na malapit sa ilog, sapa, drainage channel at coastal communities. Dahil ang Zambales ay direktang nakaharap sa West Philippine Sea, mas madali itong maabot ng makapal na moisture mula sa habagat. Kapag ang hanging may dalang ulan ay tumama sa kabundukan, maaari pang lumakas ang buhos sa ilang bayan. Sa Zambales, maaaring hindi tuloy-tuloy ang ulan sa buong araw pero ang pabalik-balik na buhos ang dapat bantayan. May mga oras na hihina o titila ang ulan pero kapag may panibagong monsoon band na pumasok mula sa dagat, maaari itong muling lumakas. Bukas, inaasahan ng 50 hanggang 100 millimeters ng ulan sa Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Dito, makikita na mula sa Zambales ngayong araw, lalawak ang epekto ng habagat patungo sa northern at western Luzon, pati na rin sa bahagi ng Mimaropa. Sa Benguet, ang mas babantayan ay ang pagguho ng lupa dahil bulubundukin ang terrain. Sa La Union at Pangasinan, posibleng magkaroon ng pagbaha sa mababang lugar, lalo na kung may tubig na bababa mula sa upland communities. Sa Zambales at Bataan, ang kombinasyon ng kabundukan at baybayin na nagpapataas ng epekto ng ulan. Kapag malakas ang buhos sa mas mataas na bahagi, mabilis na dadaloy ang tubig pababa sa mga bayan, kalsada, sapa at ilog. Sa Pangasinan at La Union, maaaring maging pabalik-balik ang pag-ulan habang nananatiling aktibo ang habagat. Pagsapit ng Friday, August 28, mas magiging seryoso ang rainfall outlook sa Zambales at Occidental Mindoro kung saan inaasahan ng 100 hanggang 200 millimeters ng ulan. Ito ay heavy to intense rainfall. Kapag ganito ang dami ng ulan, mas mataas ang posibilidad ng flash floods at landslide, lalo na kung ang lupa ay dati ng basa at kung ang mga ilog o drainage system ay may mataas ng tubig. Kasama rin sa Friday rainfall outlook ang Ilocos Sur, Abra, La Union, Benguet, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Bataan, Metro Manila, Rizal, Cavite at Batangas, kung saan inaasahan ng 50 hanggang 100 millimeters ng ulan. Ito ay moderate to heavy rainfall. Ibig sabihin, hindi lamang Zambales at Occidental Mindoro ang dapat bantayan. Aabot ang epekto ng habagat sa malaking bahagi ng Northern Luzon, Central Luzon, Metro Manila at Calabarzon. Maaring hindi pare-pareho ang lakas ng ulan sa lahat ng lugar pero kapag may aktibong monsoon band, mabilis itong makapagdala ng malakas na buhos. Sa Metro Manila, ang 50 hanggang 100 millimeters na ulan ay sapat para magdulot ng pagbaha sa underpass, mababang lansangan, creekside communities at mga lugar na mabagal ang drainage. Maaaring hindi buong araw na malakas ang ulan, pero kung ang buhos ay tumagal ng ilang oras sa ilang lungsod o distrito, mabilis na mararamdaman ang epekto sa trapiko at sa pagtaas ng tubig. Sa Rizal, Cavite at Batangas, ang mga lugar na malapit sa bundok, ilog, lawa at baybayin ang mas dapat bantayan kapag naging malakas ang ulan. Sa ganitong setup, ang biglaang paglakas ng buhos ang karaniwang nagdudulot ng problema. Maaaring mas mataas pa ang aktual na rainfall sa mountainous at elevated areas. Ito ang mahalagang paalala lalo na sa Benguet, Abra, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Kapag ang moisture mula sa habagat ay tumama sa slope ng bundok, napipilitang umakyat ang hangin. Habang umaakyat ito, lumalamig at nagiging mas makapal ang ulap, kaya mas marami pang ulan ang nabubuo. Kaya may mga pagkakataon na ang nakasaad sa rainfall range ay 50 hanggang 100 millimeters pero ang aktual na buhos sa ilang upland communities ay maaaring mas mabigat. Sa forecast weather conditions, ang Zambales ang may occasional rains dahil sa southwest monsoon. Kapag sinabing occasional rains, hindi ibig sabihin na mahina lamang ang ulan. Ibig sabihin nito ay may mga buhos na dumarating at lumilipas sa loob ng araw. Maaaring may panahon na titila pero maaari ring biglang lumakas kapag may monsoon cloud band na dumaan. Sa Zambales, posibleng magkaroon ng flash floods at landslides
dahil sa moderate to heavy rains, lalo na sa mga komunidad na nasa mababang lugar, malapit sa ilog o nasa paanan ng kabundukan. Para sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, natitirang bahagi ng Central Luzon, Cavite, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Palawan at Antique, inaasahan ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil sa southwest monsoon. Ibig sabihin magiging makulimlim sa maraming lugar at may mga pag-ulang darating at lilipas sa loob ng araw. Hindi lahat ng lugar ay sabay-sabay na uulan, pero kapag may thunderstorm o mas makapal na ulap na dumaan, ang buhos ay maaaring maging moderate to at times heavy. Sa mga sensitibong lugar, posible ang flash floods at landslide. Sa Metro Manila, maaaring maging pabago-bago ang lagay ng panahon. May mga oras na makulimlim lamang, pero maaari ring biglang bumuhos ang ulan, lalo na kapag may thunderstorm na mabuo. Ang mga underpass, mababang kalsada, creekside communities at mga lugar na mabagal ang drainage ang mas mabilis maapektuhan. Kung ang buhos ay sasabay sa rush hour, maaaring mas lumala ang traffic at mas mabilis na mapuno ang ilang bahagi ng kalsada. Sa ganitong panahon ng habagat, ang ulan ay maaaring hindi tuloy-tuloy, pero kapag bumuhos, maaari itong maging mabigat. Sa Ilocos Region, mas ramdam ang southwest monsoon dahil nakaharap ang rehiyon sa West Philippine Sea. Sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan, posibleng magkaroon ng kalat-kalat na ulan at thunderstorm. Sa mga baybaying bayan, mas mararamdaman ang hangin mula southwest, habang sa mga lugar na malapit sa kabundukan ay mas mataas ang posibilidad ng landslide. Kung ang ulan ay paulit-ulit na babalik sa loob ng araw, maaaring tumaas ang tubig sa mga sapa at ilog at magkaroon ng pagbaha sa mga low-lying communities. Sa Cordillera Administrative Region, ang pangunahing babantayan ay landslide, road slips at mabilis na pagtaas ng tubig sa maliliit na sapa. Dahil bulubundukin ng lugar, mabilis magbago ang epekto ng ulan depende sa lakas ng buhos sa upland areas. Maaaring sa kapatagan ay hindi ganun kalakas ang ulan, pero sa mas mataas na bahagi ay mas marami ang buhos dahil sa epekto ng terrain. Kapag basa na ang lupa, mas mabilis itong bumigay, lalo na sa mga gilid ng kalsada, slope areas at komunidad na nasa paanan ng bundok. Sa Cagayan Valley, maaaring magkaroon ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil sa habagat. Ang ulan dito ay maaaring hindi kasing tuloy-tuloy ng nasa western Luzon, pero kapag may thunderstorm na mabuo, maaari itong maging moderate to at times heavy. Sa mga lugar na malapit sa ilog, sapa at kabundukan, dapat bantayan ang mabilis na pagtaas ng tubig sa Batanes at ibang hilagang bahagi. Maaaring mas maramdaman ang pagbabago sa hangin at ulap kapag may sistema sa hilagang bahagi ng rehiyon, kahit ang pangunahing pag-ulan ay dala pa rin ng habagat. Sa Central Luzon, kabilang ang Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija at iba pang lugar, ang habagat ay magdadala ng makulimlim na panahon at kalat-kalat na pag-ulan. Sa Zambales at Bataan, mas direktang pumapasok ang moisture mula sa West Philippine Sea. Sa Tarlac, Pampanga, Bulacan at Nueva Ecija, ang pangunahing epekto ay localized flooding sa agricultural areas, mababang barangay at kalsadang madaling maipunan ng tubig. Kapag may severe thunderstorm, maaaring biglang lumakas ang buhos at tumaas ang tubig sa loob lamang ng maikling panahon. Sa Cavite, Batangas at Rizal, posibleng magkaroon ng scattered rains and thunderstorm dahil sa southwest monsoon. Sa Cavite, mas mabilis nararamdaman ang pagbaha sa urban areas at lugar na mahina ang drainage. Sa Batangas, may mga komunidad na malapit sa bundok, ilog, lawa at baybayin, kaya kapag malakas ang ulan, maaaring magkaroon ng localized flooding at landslide sa ilang bahagi. Sa Rizal, dahil may mga lugar na nasa paanan ng kabundukan, ang ulan ay maaaring magdala ng mabilis na pag-agos ng tubig pababa sa mga komunidad at kalsada. Para sa natitirang bahagi ng Luzon, Western Visayas, partly cloudy to cloudy skies ang inaasahan na may isolated rain showers or thunderstorm dahil pa rin sa southwest monsoon. Ibig sabihin, mas pulo-pulo ang ulan at hindi lahat ng lugar ay makakaranas ng buhos. Gayunman, kapag naging severe ang thunderstorm, maaari pa ring magkaroon ng flash floods o landslide sa mismong lugar na tatamaan. Maaaring magsimula ang araw na bahagyang maaliwalas pero biglang didilim ang kalangitan kapag may thunderstorm na nabuo sa init, moisture at aktibong daloy ng habagat. Para sa natitirang bahagi ng bansa, partly cloudy to cloudy skies, ang inaasahan na may isolated rain showers or thunderstorm dahil sa localized thunderstorm. Sa mga bahaging hindi direktang naaapektuhan ng habagat, mas karaniwan ang biglaang pag-ulan sa hapon o gabi. Kapag naging severe ang thunderstorm, maaari itong magdala ng malakas na buhos, pagkulog, pagkidlat at pabugsong hangin. Sa mga mababang lugar at sa mga bahaging may matatarik na dalisdis, posible pa rin ang flash floods o landslide kahit localized lamang ang pag-ulan.
Dumako tayo ngayon sa forecast, wind and coastal water conditions. Para sa Luzon at western section ng Visayas, inaasahan ng moderate to strong na hangin mula southwest. Ang coastal waters ay moderate to rough na may taas ng alon mula 1.5 hanggang 3.4 meters. Ito ang mas sensitibong bahagi ng marine forecast dahil direktang nakaharap sa habagat ang malaking bahagi ng western seaboard. Sa mga baybayin ng Ilocos Region, Pangasinan, Zambales, Bataan, Mindoro, Palawan at Western Visayas, maaaring maging maalog ang dagat lalo na kapag may kasabay na thunderstorm o malakas na bugso ng hangin. Para sa natitirang bahagi ng bansa, light to moderate ang hangin mula south to southwest. Ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 2.1 meters. Mas banayad ito kumpara sa Luzon at western section ng Visayas pero hindi ibig sabihin na palaging payapa ang dagat. Kung may localized thunderstorm sa ibabaw ng karagatan, maaaring pansamantalang lumakas ang hangin at tumaas ang alon. Kaya kahit slight to moderate ang general forecast, posible pa rin ang biglaang pagbabago sa dagat kapag may makapal na ulap at thunderstorm. Gamit ang ibang mga weather model, patuloy pa rin binabantayan si Typhoon Sudel sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Makikita na patuloy itong kikilos pakanluran at inaasahang magla-landfall bukas o sa Friday sa China. Habang papalapit ito sa magiging landfall area, inaasahan ding lalakas ang habagat sa bansa sa panahong iyon. Kapag ang isang malakas na bagyo ay nasa hilaga o hilagang kanlurang bahagi ng rehiyon, maaari nitong palakasin ang hanging timog kanluran na pumapasok sa Luzon at Western Visayas. Bukod kay Sudel, inaasahan din sa silangan ng bansa ang pamumuo ng panibagong sistema na maaaring makaapekto sa daloy ng habagat. Kapag ang sistemang ito ay naging bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility, tatawagin itong Pilandok. Sa ngayon, nakikita itong kikilos patungo sa Taiwan area pero marami pang maaaring magbago sa track, bilis at lakas nito dahil malayo pa ang posibleng sistema at nasa yugto pa ng pagmomonitor. Mas mataas pa ang uncertainty. Gayunman, mahalaga itong bantayan dahil nakikita rin na maaari nitong palakasin ang habagat sa mga susunod na araw. Kung ang panibagong sistema sa silangan ay lumapit sa northern Luzon o sa Taiwan area, maaari nitong muling hilahin ng southwest monsoon. Ito ang posibleng dahilan kung bakit hanggang matapos ang August at sa unang linggo ng September ay maaari pa ring magkaroon ng mga bagyo o weather system sa paligid ng bansa. Hindi nangangahulugan na lahat ng ito ay tatama sa Pilipinas pero ang kanilang presensya ay maaaring magpalakas o magpalapit ng ulan depende sa kanilang magiging posisyon. Kaya habang lumalapit ang katapusan ng August, nananatiling aktibo ang paligid ng Philippine Area of Responsibility. Mahalagang maintindihan ang indirect effect ng mga tropical cyclones sa panahon ng habagat. Hindi kailangan tumama mismo ang sentro ng bagyo sa kalupaan ng Pilipinas para lumakas ang ulan. Kapag ang bagyo ay nasa tamang posisyon sa silangan, hilaga o kanlurang bahagi ng bansa, hinihila nito ang hanging timog kanluran. Ang hanging iyon na nagdadala ng moisture mula sa dagat papasok sa Luzon at Western Visayas, kaya may mga pagkakataon na walang landfall sa bansa pero ang epekto ng ulan ay malawak dahil pinalakas ng bagyo ang habagat. Sa mga susunod na araw, ang mahalagang bantayan ay ang pagbabago sa lakas ng habagat habang gumagalaw si Sudel at habang may posibleng panibagong sistema sa silangan. Ngayong araw, Zambales ang may pinakatutok na rainfall outlook. Bukas, madadagdagan ang Benguet, La Union, Pangasinan, Bataan at Occidental Mindoro. Pagsapit ng Friday, magiging mas seryoso ang ulan sa Zambales at Occidental Mindoro habang moderate to heavy rains naman ang inaasahan sa malaking bahagi ng Northern Luzon, Central Luzon, Metro Manila, Rizal, Cavite at Batangas. Ito ang pattern na nagpapakita na hindi pa tapos ang epekto ng habagat. Kung pagbubuuin ang weather picture ngayon, ang southwest monsoon ang pangunahing nakakaapekto sa Luzon. Ngayong araw ang 50 hanggang 100 millimeters na ulan ay inaasahan sa Zambales. Bukas parehong rainfall ang inaasahan sa Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Pagsapit ng Friday, August 28, maaaring umabot sa 100 hanggang 200 millimeters ng ulan sa Zambales at Occidental Mindoro habang 50 hanggang 100 millimeters naman ang inaasahan sa Ilocos Sur, Abra, La Union, Benguet, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Bataan, Metro Manila, Rizal, Cavite at Batangas. Manatiling nakatutok sa mga susunod na update tungkol sa lagay ng panahon. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat.